Waawang dalagang ito ay mahigit 2 taon nang patay, ngunit hindi pa rin napapalaya ang kanyang kaluluwa at nananatili pa rin sa mundo ng tao. Dahil bago siya namatay, dalaga pa rin siya, kaya kailangan muna niyang sipsipin ang lakas buhay ng isang lalaki bago siya muling isilang. Ngunit dahil espiritu si Sun may hindi siya nakikita ng mga normal na tao, maliban sa mga shaman o sa mga taong may mata ng yin at yang. Tulad ng mga normal na tao na kumakain ng 3 beses sa isang araw, hindi naiiba ang mga multo. Kapag nagugutom, dumadalo si Sun May sa burol ng taong bagong namatay, at doon ay nagsasaya siya kasama ng kanyang mga kaibigang multo. Gayunpaman, iba ang kanyang sitwasyon kumpara sa ibang mga multo. Ang ibang mga multo ay may alaala pa ng kanilang nakaraang buhay, ngunit wala siyang kahit anong alaala tungkol sa dati niyang pagkatao. Wala siyang kahit anumang impresyon kung paano siya namatay. Kamakailan, dahil sinasaniban niya ang isang babae para manukso ng mga lalaki, sumikat siya sa mundo ng mga multo. Sa sandaling yun, may isang malaking babaeng malakas ang dating na pumasok sa burol. Siya ang babaeng shaman na binanggit ng mangkukulam kanina. Natakot si Sun May kaya mabilis siyang tumakas. Hinabol siya ng babaeng shaman. Kahit harap-harapan na ang tungkod ng shaman, hindi pa rin nakatakas si Sun May. Dinala ng babaeng shaman si Sun May pabalik sa kanyang bahay. Alam din ng babaeng shaman ang dahilan kung bakit hindi makapagparami ng buhay si Sun May. Ngunit dahil sa mga nagawa ni Sun May nitong mga nakaraang araw, pansamantala niya lamang itong ikinulong. Gayunpaman, hindi pa rin siya mapalagay. Kapag hindi nakahanap si Sun May ng lalaking mapapangasawa, sa loob ng 3 taon ay maaari siyang maging isang demonyong magdadala ng kapahamakan sa mundo. Samantala, sa ibang lugar, may isang waitress na nagluluto habang inaantok. Ang pangalan niya ay Bong Sun. Bukod sa pagiging dalaga, nakakakita rin siya ng mga kaluluwa ng patay mula pa nang siya ay isinilang. Ngunit napakahina ng kanyang pangangatawan, kaya maraming multo ang gustong sumanib sa kanya. Dahil madalas siyang makakita ng mga multo sa gabi, hindi sapat ang tulog ni Bong Sun, kaya inaantok siya habang nagtatrabaho. Ang mahiyain at inosenteng dalagang ito ay hindi kailanman nakaranas ng pag-ibig. Habang ang kanyang mga kaibigan ay pawang may asawa na, siya ay nananatiling dalaga. Ngunit nagbago ang lahat nang pasukin ng isang babaeng multo ang katawan ni Bong Sun. Simula noon, naging kakaibang obsessed si Bong Sun sa mga lalaki. Gumagawa siya ng kung ano-anong paraan upang akitin ang mga lalaki at dalhin sila sa kama. Kailangan lamang siyang halikan ng lalaki at agad bababa ang kanilang temperatura sa katawan at kapalaran. Pagkalipas ng 1 linggo, 10 lalaki ang dinala sa ospital. Nagsimula ang lahat 1 linggo na ang nakalipas. Nasira ni Bong Sun ang isang lutuan at napilitan siyang itapon yun. Ang amo ni Bong Sun ay isang perfectionist, kaya sinigawan siya nito. Pag-uwi, nagpraktis si Bong Sun maghiwa sa inuupahang kwarto, ngunit sinigawan na naman siya ng kapitbahay dahil maingay siya. Kinabukasan, may food blogger na pumunta sa restaurant upang mag-video. Pagkatapos ng kalahating oras na pag-video, inutusan si Bong Sun na painitin muli ang pagkain upang maipagpatuloy ang pagkuha. Ngunit nang bumalik si Bong Sun dala ang palayok ng pansit, biglang sumulpot ang malikot na anak ng blogger mula kung saan. Nabuhusan ng mainit na sabaw ang kamay ni Bong Sun. Ngunit hindi pinalo o sinermonan ng babae ang kanyang anak. Siya pa ang nagsisi kay Bong Sun dahil hindi raw ito tumitingin sa dinaraanan. Ngunit hindi yun pinansin ng may-ari ng restaurant na si Sun Woo at pinaalis niya ang babae. Hindi natuwa si Sun Woo sa asal ni Bong Sun. Hindi niya matanggap ang ugali nito dahil tuwing may nangyayaring problema, lagi siyang nauunang humingi ng paumanhin kahit wala naman siyang kasalanan. Pagsapit ng gabi, maraming bagay ang inisip ni Bong Sun. Naisip niyang baka hindi siya bagay maging chef. Kaya gumawa siya ng resignation letter at bumalik sa restaurant para ilagay yun sa likod ng bar counter. Paalis na sana si Bong Sun nang makasalubong niya si Sun Woo na bumibili ng mga sangkap. Tinulungan ni Bong Sun si Sun Woo na dalhin ang mga sangkap sa imbakan. Kinabukasan, nakita ni Sun Woo ang resignation letter ni Bong Sun at inutusan si Ji-hee na ilipat ang 3 buwang sahod sa card ni Bong Sun. Sa oras na yun, nagmamadaling lumapit ang ibang mga chef. Malapit nang magbukas ang restaurant ngunit hindi nila mahanap ang susi ng imbakan. Nagmamadaling lumabas ang mga kasamahan sa kusina upang hanapin si Bong Sun. Samantala, nakaupo si Bong Sun sa gilid ng kalsada habang malungkot. Sa parehong oras, sinamantala ni Sun May ang pagkukulang ng bantay ng babaeng shaman upang makatakas. Nang makita ni Sun May na malapit nang maabutan siya ng babaeng shaman, aksidente siyang pumasok sa katawan ni Bong Sun. Ngunit hindi alam ni Sun May na dalaga pa si Bong Sun. Sa sandaling yun, nakita rin ng mga kasamahan sa restaurant si Bong Sun. Hinila siya ng mga kasamahan at isinakay agad sa sasakyan papunta sa restaurant. Sa oras na yun, nasa isang kakaibang lugar si Sun May kasama ang mga estrangherong tao, kaya wala siyang maintindihan. Inilahad ni Sun Woo ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na ibalik ang susi ng imbakan. Mali ang pagkakaintindi ni Sun May kaya niyugyug niya ang kamay nito. Inakala ni Sun Woo na nagtatangka si Bong Sun na gumanti sa ginawa niya kahapon.
Naghagilap si Sun Mei sa kanyang katawan at nakita nga niya ang bungkos ng mga susi. Doon lamang niya naunawaan na mali ang kanyang pagkakaintindi kay Sun Woo. Sa sandaling yun, nagpa siya ang kaluluwa ni Sun Mei na lumabas sa katawan ni Bong Sun. Ngunit bigla, may nangyari. Naipit ang kaluluwa ni Sun Mei sa katawan ni Bong Sun. Kahit anong pilit ni Sun Mei hindi siya makalabas. Bigla niyang naalala ang sinabi ng babaeng shaman tungkol sa dalisay na katawan. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya pansamantala na lamang siyang maninirahan sa katawan ni Bong Sun. Ang mga kasamahan sa restoran ay natuklasan din na ang Bong Sun na kilala nila ay lubos ng nagbago. Itinalaga ni Sun Woo ang mga tungkulin sa kusina sa sous chef na si So Jun, ngunit sinabi niya kay Bong Sun na siya ang gumawa nito. Siyempre, dahil sa personalidad ni Sun Mei agad niya itong tinanggihan. Nagtaka si So Jun kung ito pa rin ba ang masuner ang Bong Sun noon. Ang kakaibang personalidad ni Bong Sun ay ikinagulat ng kanyang mga kasamahan. Bukod sa nagsisimula ng magustuhan ni Sun Mei ang kapaligiran sa trabaho rito, nasasabik din siya dahil napapaligiran siya ng mga lalaki. Ngayon, wala nang anumang pag-iwas si Sun Mei sa mga lalaki. Kahit na naliligo ang kanyang mga lalaking katrabaho, nakatayo siya sa labas ng pinto habang pinapanood sila at nilulunok ang laway. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan pa niya ang kanyang mga kasamahan na uminom kasama niya. Nais din niyang umuwi kasama ang kanyang mga kasamahan at matulog kasama nila. Ngunit tila hindi pareho ang iniisip ng kanyang mga kasamahan. Sumakay ito ng taxi at iniwan siyang mag-isa roon. Pagkaraan noon, tumayo si Sun Mei sa harap ng salamin ng kotse at pinagmasdan ang katawan ni Bong Sun. Bukod sa pangkaraniwang mukha at maliit na dibdib, pandak din siya. Ngayon, alam na ni Sun Mei kung bakit nananatiling walang asawa si Bong Sun. Kinabukasan, bumagsak ng malaki ang negosyo sa restoran ni Sun Woo. Lumabas na ang babaeng food blogger ay nagbigay ng negatibong komento tungkol sa restoran. Isang kaibigan ni Sun Woo na nagtatrabaho bilang radio scriptwriter ang nagbigay sa kanya ng payo. Inimbitahan siya nito na lumahok sa isang food show. Hindi lamang niya mapapataas ang sariling kasikatan, kundi maaari rin niyang mabura ang mga negatibong komento tungkol sa kanyang restoran. Sa araw ng pagkuha ng palabas, dinala ni Sun Woo ang chef na si So Jun upang lumahok sa kompetisyon sa pagluluto. Ito ang unang pagkakataon ni So Jun na sumali sa palabas, kaya nakalimutan niyang dalhin ang mga kagamitang karaniwang ginagamit ni Sun Woo. Dahil natatakot siyang pag-alitan ni Sun Woo, palihim na lumabas si So Jun sa studio at tinawagan si Bong Sun upang dalhin ang espesyal na kagamitan ni Sun Woo. Nang dalhin niya ang mga ito, nagme-makeup si Sun Woo. Hindi niya ito tinawag palabas. Walang hiya niyang pinuri ang kagandahan ng makeup nito, ngunit hindi siya pinansin. Malapit nang magsimula ang recording, ngunit hindi pa rin nagpapakita si So Jun. Lumabas na nang tumakbo palabas si So Jun, nakalimutan niyang dalhin ang kanyang access card, kaya hinarang siya ng gwardya sa gate. Nagsimula na ang pag-record ng programa, ngunit hindi pa rin dumadating si So Jun. Sa ganitong sitwasyon, ang tanging natitirang paraan ay palitan ni Bong Sun si So Jun sa screen. Ang paksang naisip para sa sesyon ng pagluluto ay pagkaing almusal na may kanin. Hindi ito espesyalidad ni Sun Woo. Bukod dito, habang nagluluto siya, sunog na ang kanin. Ngunit kakaunti na lamang ang oras bago matapos ang programa, at tila tapos na ang kabilang panig sa paghahanda. Nang malapit nang sumuko si Sun Woo, si Sun Mei na nasa tabi niya ang humalili sa kanyang gawain. Ginamit niya ang sunog na puting kanin upang gumawa ng isang palayok ng sabaw ng isda. Sa oras na ito, sa isang maliit na restaurant, may dumiyong customer mula sa malayo upang kumain ng sabaw ng isda. Ngunit sinabi ng may-ari na simula nang mamatay ang kanyang anak na babae, hindi na siya makagawa ng malutong na kanin na may sabaw ng isda. Lumipat ang eksena kay Sun Woo. Sinimulan ng mga hurado ang pagtikim sa mga pagkain ng dalawang koponan. Ngunit hindi inaasahan ni Sun Woo na ang malutong na kanin na may sabaw ng isda na ginawa ni Bong Sun ay mas espesyal. Nang gabing yun, puno ng pagtataka ang mukha ni Sun Mei. Hindi niya alam kung bakit biglang lumitaw sa kanyang isipan ang ideya ng sabaw at kanin. Sa sandaling ito, naakit siya sa isang lasing na binatang naglalakad sa lansangan. Dahil mabait, nag-alala si Sun Mei na mapahamak ito, kaya dinala niya ito sa istasyon ng pulis. Hindi nagtagal, dumating ang ama ng binatilyo sa istasyon. Ngunit sa unang pagkakataon na nakita niya ang lalaki, napakaraming piraso ng alaala ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Napagtanto ni Sun Mei na ang lalaking nasa harap niya ay ang kanyang ama. Noong buhay pa si Sun Mei maunlad ang maliit na tindahan ng kanyang ama. Lagi itong dinarayo ng maraming tao. Ngayon, ang tindahan ng ama ni Sun Mei ay abandonado at hindi na nagnenegosyo. Napakahina ng negosyo kaya hindi na niya makuhang itapon ang kanyang sirang guwantes. Naalala ni Sun Mei na nagtatrabaho siya sa restoran ni Sun Woo. Kaya nakaisip siya ng plano. Palihim niyang kinuha ang guwantes ng tindahan at dinala ito sa kanyang ama. Dinala rin niya ang lahat ng pagkain mula sa restoran para sa kanyang ama. Nagulat ang lalaki sa sigasig ng kakaibang dalagita. Sa sandaling ito, hindi pa alam ni Sun Woo na kinuha na ang pagkain sa kusina.
Ngunit ngayong araw, kinakailangang gumawa ng caviar spaghetti sa restaurant. Napansin ni Sunwoo na may mali. Malinaw na marami pang caviar sa refrigerator. Ngunit bigla, nang hanapin niya ito, wala na. Sa oras na ito, katatapos lamang magpaalam ni Sunmay sa kanyang ama at nagtungo siya upang makita si Sungjae, na naging crush niya noong buhay pa siya. Mukhang nakilala rin ni Sungjae na si Bong Sun ang may-ari ng katawang ito. Nag-usap at nagtawanan ang dalawa sa buong paglalakad. Ang muling pagkikita kay Sungjae ay lubos na nagpasaya kay Sunmay. Pagkatapos, bumalik si Sunmay sa restaurant. Pagkapasok niya, nakita niya si Sunwoo na nasa isang pulong kasama ang mga staff. Napakabigat ng tensyon sa loob ng silid. Tinatanong niya at nalaman niyang may ilang kagamitan sa kusina na ninakaw ng kung sino. Malinaw ang intensyon ni Sunwoo. Hindi mataas ang halaga ng mga ninakaw na kagamitan. Kaya kung may empleyadong kinakapos sa pera, maaari niya itong ibigay ng kusa. Ngunit wala na ang tiwala ng mga tao sa isa't isa. Alam ni Sunmay sa kanyang puso na siya ang may sala. Handa na sanang umamin si Sunmay at lumabas nang biglang tumayo ang assistant chef na si Sojun at hinila si Sunwoo palayo. Inamin ni Sojun na naubos niya ang lahat ng caviar dahil gusto yun kainin ng bago niyang kasintahan. Ngunit hindi naniwala si Sunwoo sa sinabi ni Sojun. Akala ni Sunwoo na si Sojun ang kumuha ng lahat ng ibang bagay sa kusina. Habang palakas ng palakas ang pagtatalo ng dalawa, gusto ni Sunmay na aminin na siya ang may gawa. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Lalong tumindi ang kanilang pagtatalo. Isang panig ang nagsasabing ang kabila ang may kagagawa ng lahat. Ang kabilang panig ay umamin lamang na ginamit niya ang caviar. Sa huli, hindi na nakatiis si Sojun at umalis. Pinayuhan ni Jihee si Sunwoo na tawagin pabalik si Sojun. Ngunit dahil sa sobrang galit, hindi yun pinansin ni Sunwoo. Inisip ni Sunmay na dahil sa pagnanakaw niya ay nagkaroon ng ganitong kalaking hindi pagkakaintindihan. Sa gabi, pinagsisihan ni Sunwoo ang kanyang katangahan, at kinaumagahan may isang lalaki na nagdala ng carton sa restaurant at sinabi na may babaeng nagngangalang Bong Sun na nag-donate nito sa restaurant. Nang makita ni Sunwoo ang mga laman ng kahon, agad niyang naunawaan ang nangyari. Hinila ni Sunwoo si Sunmay upang kausapin. Nang makita niya ang mga bagay sa kahon, alam niyang nahuli na siya. Tinanong siya ni Sunwoo kung mayroon siyang koneksyon sa pamilyang yun. Sinabi ni Sunmay na pagkatapos mamatay ng anak na babae ng matandang lalaki, bumagsak ang negosyo ng tindahan nito. Ang anak na lalaki ay araw-araw umiinom at walang ginagawa. Gusto lang niyang tulungan ng pamilya kahit kaunti. Pagkarinig pa lamang ng kalahati, tila naintindihan na ni Sunwoo ang sitwasyon. Hindi maintindihan ni Sunwoo kung ano ang iniisip ng babaeng ito, ngunit wala na siyang balak pahirapan pa siya. Sinabihan niya lamang ito na huwag nang sabihin kahit kanino. Natagpuan ni Sunwoo si Sojun na nagtatrabaho sa car wash, kaya dinala niya ito pabalik sa restaurant. Humingi ng tawad si Sunwoo kay Sojun sa kanyang naging asal. Hindi na rin binanggit ni Sunwoo ang mga pagkakamali ni Sunmay. Kinagabihan, uminom ng kaunting alak si Sunmay at nagtungo sa istasyon ng pulis, kung saan naroon ang kanyang crush na si Sungjae. Nakita ni Sunmay si Jihee, ang nakababatang kapatid ni Sunwoo, doon. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Sunmay na ikinasal na pala si Sungjae at si Jihee 2 taon na ang nakalilipas. Medyo nasaktan si Sunmay. Ang taong gusto niya ay may asawa na pala. Ngayon isa na lamang siyang multo. Maging ang katawan niya ay kailangan niyang hiramin mula sa iba. Ngunit kahit ano paman, hindi niya malaman kung paano siya namatay. Pagbalik ni Sunmay sa inuupahang kwarto, nakita niyang itinapon sa labas ang lahat ng kanyang gamit ng may-ari. Walang mapuntahan si Sunmay at pag-alagala niyang iniisip ang dapat gawin. Kaya kinuha na lamang niya ang kanyang mga gamit at nagtungo sa restaurant. Tahimik siyang umakyat sa attic. Sa likod ng salaming pinto, nakita niyang kara-rating lang ni Sunwoo mula sa paliligo. Ang maskulado nitong katawan ay parang minasa. Napalunok si Sunmay. Bumaba si Sunmay at nagbalak sanang matulog sa ibaba. Bigla niyang nasalubong ang isang maltong pag-alagala sa restaurant. Gusto ni Sunmay na mamuhay ng mapayapa, ngunit ayaw ng maltong yun na manatili siya sa teritoryo nito. Wala nang nagawa si Sunmay kundi kunin ang espada sa tabi at gamitin yun bilang sandata. Balak niyang turuan ng leksyon ang matandang multo. Ngunit habang naglalaban ang dalawa, aksidente nilang nabasag ang isang set ng pinggan. Ang maltong nasa loob ng bahay ay naging usok at naglaho. Napakatakot ni Sunmay at napatigil siya sa kinatatayuan. Nang malaman ni Sunwoo ang kalagayan ni Sunmay bagaman ayaw niya sanang patulugin ito sa silya ng restaurant, pumayag din siya matapos makita ang pagsusumamo nito. Ngunit sobrang naging komportable si Sunmay. Hindi lamang siya nagluluto sa restaurant, tumutugtog pa siya ng musika. Sobrang naabala si Sunwoo na hindi siya makatulog. Kaya nagreklamo na lamang siya sa aso sa rooftop. Kinabukasan, nagkasakit si Sunwoo. Bago pa man oras ng pahinga, nakahiga na siya sa kama. Pagkatapos ng trabaho, labis na nag-alala si Sunmay kay Sunwoo kaya nagluto siya ng lugaw at dinala yun pataas para sa kanya. Napagkamala ni Sunwoo si Sunmay bilang ang babaeng lihim niyang gusto. Kaya hinila niya ito palapit at hinalikan.
Dahil gwapo ang lalaking humilik sa kanya, mabilis siyang nag-react. Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang nagising si Sunwoo at halatang nahiya. Agad na pinalabas ni Sunwoo si Sunmay. Hindi pa rin makalimutan ni Sunmay ang napakasarap na sandali kanina. Ngunit isang segundo lang ang lumipas bago niya maalala na hinalikan siya ni Sunwoo habang hindi naman ito nawalan ng malay. Naisip niyang baka ito ang bihirang yang energy na dumarating lamang minsan sa 100 taon. Kung ganoon nga, may pagkakataon siyang makawala sa sumpa. Mula ngayon, naging pag-asa ni Sunmay si Sunwoo. Nang naghuhugas siya ng kamay si Sunwoo, agad siyang tumakbo upang titigan ang gwapong mukha nito. Layunin niyang akitin ito. Nang nagbibihis si Sunwoo sa itaas, sinamantala niya ang pagkakataon at basta na lamang pumasok. Pagkatapos ay itinulak niya ito sa kama. Sobra siyang natakot sa mga ginawa nito. Mabilis niyang tinanong kung ano ang nais nitong gawin. Sinabi nito sa kanya na huwag gumalaw at humiga nang hindi kikilos. Kailangan lamang niya itong gawin dito ng minsan. Bukod pa roon, naghalikan na sila kagabi. Natakot si Sunwoo sa matapang na pananalita ni Sunmay. Itinulak niya ito pababa at mabilis na tumakbo palayo. Hinabol din ni Sunmay si Sunwoo at paulit-ulit na sinasabi na minsan lang naman. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Sunmay sa salitang minsan. Sa oras ng pananghalian, nagdala si Sunmay ng pagkain sa silid ni Sunwoo na parang lasing. Sinabi nito na napaka-komportable ng kama niya. Alam na niya ang intensyon nito, kaya kinuha niya ang kumot at binalot ito. Sa gabi, nais ni Sunmay na pasukin ang silid ni Sunwoo. Ngunit hindi tumigil sa kahol ang aso. Wala siyang nagawa kundi umalis ng puno ng panghihinayang. Pagkatapos maligo ni Sunwoo at patayin ang ilaw, humiga siya sa kama. Biglang gumapang si Sunmay mula sa ilalim ng kumot. Nakiusap ito na minsan lang. Hindi makapagsalita si Sunwoo sa sobrang pagkabigla. Hinahabol siya ni Sunmay. Dahil wala nang mapuntahan, tumakas siya pabalik sa bahay ng kanyang ina upang magtago. Kinabukasan, nakita ng kanyang mga kasamahan na namumula ang noo ni Bongsan at tinanong siya kung may lagnat siya. Sinabi ni Sunmay paano siya magkakaroon ng lagnat. Ngunit biglang naalala ni Sunmay na hinalikan siya ni Sunwoo kahapon habang walang malay ito. Marahil yun ang dahilan kung bakit siya nagkatrangkaso. Sa oras na ito, dinala ng ina ni Sunwoo ang kanyang anak na babae sa bahay ng isang babaeng manghuhula. Higit 2 taon ng kasal si Jae-hee ngunit hindi pa rin nagkakaanak. Nais niyang itanong sa manghuhula kung ano ang dahilan. Sinabi ng manghuhula kay Jae-hee na sabihin ang petsa ng kapanganakan ng kanyang asawa. Ngunit nang marinig ng manghuhula ang petsa ng kapanganakan ni Sunjae, nagulat ito. Napakakaiba ng kapalaran ng lalaking iyon. Bukod pa rito, mayroon siyang aura ng mahina at marupok na babae. Ang mga lalaking ganito ay madaling mapapasukan ng masasamang espiritu. Bukod dito, sa kapalarang iyon, nakatakdaring maging walang asawa si Sunjae. Ngunit malinaw namang kasal na siya kay Jae-hee. Sa oras na ito, si Sunjae at ang kanyang mga kasamahan ay humahawak ng kaso ng kagat ng aso. Nakatingin si Sunjae sa aso sa malayo at nananatiling tahimik. Hindi nagtagal, naging sobrang katahimikan sa pabrika nang biglang may lumabas na nakakatindig balahibong alulong ng aso. Sa gabi, sinimulan muli ni Sunmay ang kanyang plano na akitin si Sunwoo. Kinuha niya ang mga kagamitan para sirain ang seradura ng pinto ni Sunwoo ngunit nabigo siya. Dinala ni Sunwoo si Sunmay pababa sa lobby ng sala. Sinabi ni Sunmay kay Sunwoo na mayroon din siyang sariling mga problema kaya niya ito ginagawa. Pagkatapos ay nakiusap siyang minsan lang. Napatawa ng sobra si Sunwoo sa sinabi nito. Hindi pinansin ni Sunwoo ang mga salita ni Sunmay at umakyat na agad sa itaas. Sa sandaling yon, nakaramdam si Sunmay ng matinding init sa buong katawan kaya binuksan niya ang pinto ng refrigerator at umupo roon. Ang lagnat na dulot ni Sunwoo ay nagpadama kay Sunmay ng matinding pagkahilo. Pumunta siya sa upuang pangkainan at humiga roon. Ilang sandali pa, sobrang tumaas ang lagnat at tumugon ang espiritu ni Sunmay. Sa susunod na sandali, diretsyong bumagsak si Sunmay mula sa upuan papunta sa sahig. Napagtanto ni Sunmay na naitulak na siya palabas ng katawan ni Bongsan. Nasa itaas si Sunwoo, ngunit nag-aalala pa rin siya kay Bongsan. Bumaba si Sunwoo sa hagdan at nakita si Bongsan na nakahiga sa sahig. Nang magising si Bongsan, natagpuan niya ang sarili niya sa isang kama sa ospital. Ang nag-aalaga sa kanya ay si Sunwoo, isang kilalang tao na napakahigpit. Sa harap ng pag-aalala at bahagyang paninisi ni Sunwoo, sabay na natuwa at natakot si Bongsan. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang petsa sa elektronikong kalendaryo sa dingding. Malinaw na nakaupo lamang siya sa hintuan ng bus at nagpahinga ng sandali. Ngunit nang magising siya, 2 linggo na ang lumipas. Sa sandaling ito, wala ni isang alaala si Bongsan tungkol sa 2 linggong nakalipas. Pagkaalis ni Sunwoo, nagmamadaling umalis si Bongsan sa ospital. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kanyang lola. Umiyak siya at ikinwento sa kanyang lola ang mga kaganapan kamakailan. Sinabi ng kanyang lola na sinapian siya ng isang multo. Sa kabilang banda, nagpa siya ang espiritu ni Sunmay na saniban ng taong gusto ni Sunwoo.
Ngunit hindi alam ni Sun Mei na napakalakas pala ng yang energy nito. Nang subukan siyang sapian ni Sun Mei agad siyang naitulak palayo. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa restoran upang hanapin si Bong Sun. Umaasa si Sun Mei na maaaring mahiram muli ang katawan ni Bong Sun. Sa pagkakataong ito, sinunod ni Bong Sun ang payo ng kanyang lola. Nang muli niyang makita ang multo, nagkunwari siyang hindi ito nakikita. Napansin din ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago kay Bong Sun. Alam ni Sun Mei na nakikita siya ni Bong Sun, kaya sumunod lamang siya sa likuran ni Bong Sun. Sa sandaling ito, naalala ni Bong Sun ang paalala ng kanyang lola na kapag hinayaan niyang sundan siya ng multo ng ganoon, lalo itong lalakas. Ngunit mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang pagiging matatag para sa mahinang tulad ni Bong Sun ay parang pagsasabi kay Sun Woo na talikuran ang kanyang pasyon. Natarante si Bong Sun at binuksan ng flashlight, sinasabihan si Sun Mei na lumayo sa kanya. Pagkatapos ay hindi sinasadyang nagliyab ang apoy at nasunog ang bodega. Bagaman agad na naapula ang apoy, hindi pa rin naiwasan ng restoran ni Sun Woo ang pagkasira. Tinanong ni Sun Woo kung bakit nagbukas si Bong Sun ng torch ng ganoon, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Wala siyang nagawa kundi yumuko at humingi ng paumanhin. Nakatingin si Bong Sun kay Sun Mei na nakatayo sa hagdan habang may luha sa kanyang mga mata. Kahit paano pa mag-isip si Sun Mei hindi niya maunawaan kung bakit takot na takot sa kanya si Bong Sun. Pagkatapos, nagtungo si Sun Mei sa maliit na restaurant ng kanyang ama, ngunit nadatnan niya ang walang silbing kapatid na lalaki na humihingi ng pera sa kanilang ama para bumili ng telepono. Kahit hindi kalakihan ang kinikita ng ama, binigyan pa rin niya ng pera ang kapatid. Mula nang mamatay ang anak na babae, ibinuhos ng ama ang lahat ng pagmamahal sa lalaking ito. Biglang naalala ni Sun Mei na mayroon pala siyang itinabing pera sa isang kwaderno noon. Makakatulong ang perang yun upang hindi gaanong malungkot ang ama. Nagmamadaling tumakbo si Sun Mei papunta sa kanyang kwarto at sinubukang buksan ang kwaderno upang kunin ang pera. Ngunit dahil isa na siyang multo, hindi niya yun mabuksan. Habang sinusubukan ng ama ni Sun Mei na kunin ang isang bagay sa estante, aksidenteng may bagay na bumagsak at tumama sa kanya. Nawalan siya ng malay. Ilang sandali pa, dumating si Sung Jae sa restaurant para kumain, ngunit wala siyang nadatnan sa counter. Pumasok si Sung Jae sa kusina at nakita niyang nakahandusay ang ama ni Sun Mei sa sahig. Ngunit imbes na tulungan ito, ginamit pa ni Sung Jae ang dahilan na walang tao sa restaurant upang hilahin ang mga kasamahan niya papunta sa ibang kainan. Sa oras na ito, matapos ang napakaraming pagtatangkang buksan ang kwaderno, sa wakas ay nagawa rin yun ni Sun Mei. Nang makita ang perang nasa loob, masaya niyang tinakbo palabas. Ngunit agad niyang nakita ang ama niyang nakahandusay sa sahig. Labis siyang nag-alala at pinilit niyang gisingin ang ama. Nagmadali siyang lumabas upang maghanap ng taong maaari niyang saniban para iligtas ang ama. Ngunit pagkatapos subukang saniban ng ilang tao, nabigo siya dahil masyado malakas ang kanilang yang energy. Noon biglang naisip ni Sun Mei si Bong Sun. Samantala, sinabi ni Sun Woo kay Bong Sun na samahan siya mamaya sa istasyon ng radyo upang mag-record ng isang food show. Bagamat nag-aatubili si Bong Sun, tumanguin siya. Pagbalik niya sa kwarto, agad siyang naghanap ng mga video tungkol sa pag-film. Iniisip niya kung paano niya matatapos ang mga putahe. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangang subukan ni Bong Sun na maging kalmado habang sinasamahan si Sun Woo sa studio. Nang magsimula ang pagre-record ng food show, unang natapos ni Sun Woo ang kanyang bahagi. Sunod na si Bong Sun, ngunit hindi niya alam ang gagawin. Nanginginig ang kanyang mga kamay kaya nagkalat ang kanin sa sahig. Sa oras na ito, natagpuan na rin ni Sun Mei kung saan ito ginaganap. Nilapitan niya si Bong Sun at nagmakaawa. Nakita ng direktor na hindi maganda ang pakiramdam ni Bong Sun kaya napilitan siyang ihinto muna ang pagre-record. Nagmamadaling ipinaalam ni Sun Mei kay Bong Sun ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama. Nagmakaawa si Sun Mei kay Bong Sun na tumawag ng ambulansya upang mailigtas ang ama. Ngunit nag-aatubili pa rin si Bong Sun. Dahil gustong mailigtas ni Sun Mei ang ama, sinamantala niya ang sandaling hindi nakatingin si Bong Sun at diretsyong pumasok sa kanyang katawan. Agarang tumawag si Sun Mei ng isang-isang siyam-siyam upang i-report na nawala ng malay ang kanyang ama. Sa huli, naisugod ito sa emergency room. Dahil sinasaniban pa rin ni Sun Mei ang katawan ni Bong Sun, ipinagpatuloy niya ang paglahok sa culinary program. Dahil sa kakaibang malikhaing pag-iisip ni Sun Mei matagumpay niyang natapos ang masarap na salmon dish. Naitulong ni Sun Mei kay Sun Woo na makuha ang unang pwesto sa food show. Pagkatapos ng palabas, dali-daling tumakbo si Sun Mei papunta sa ospital. Mabuti na lamang at hindi malubha ang lagay ng kanyang ama. Dahil madalas itong uminom, nagkaroon lamang ito ng ban-ayed na cirrhosis. Pagkatapos paalalahanan ng ama na bawasan ang pag-inom, sinermonan niya ang nakababatang kapatid. Ngunit inakala nitong ang babaeng kaharap niya ay may gusto sa kanya, kaya ganoon na lamang ang pag-aalala nito sa kanilang pamilya. Dahil halos magkamali si Bong Sun habang nag-film, iminungkahi ng direktor kay Sun Woo na magpalit na lamang ng ibang assistant sa susunod. Nang marinig ito, biglang hindi mapakali si Sun Woo at sinabi niyang hindi niya yun kayang gawin.
Kung papalitan nila si Bong Sun, palitan na rin siya. Dahil ang pagkakamali sa salmon dish kanina ay sariling ideya ni Bong Sun, at naitama na niya yon. Nagulat si So Hyang sa biglang pag-init ng ulo ni Sun Woo. Muli namang nagplano si Sun Mei na akitin si Sun Woo. Pumunta siya sa kwarto nito at humiga sa kama, tumatangging umalis. Nagtataka siya kung hindi ba ito lalaki. Sanay na rin si Sun Woo sa pabago-bagong ugali ni Bong Sun. Upang maiwasan ang pagkakamali sa susunod na recording, nagdesisyon si Sun Woo na turuan si Bong Sun magluto. Ngunit ang tinuturuan niya ngayon ay ang maltong si Sun Mai. Ang tunay na layunin ni Sun Mai ay mapasunod si Sun Woo. Habang nag-eensayo ng paghiwa ng gulay, kunwari niyang hiniwa ang sarili niyang daliri. Nang tingnan ito ni Sun Woo, bigla niyang ipinasok ang daliri sa bibig nito. Itinulak siya ni Sun Woo dahil gusto nitong panatilihin ang distansya. Muli niya itong niyakap at sinabing pagod siya. Ngunit natuklasan ni Sun Woo na unti-unti siyang nahuhumaling sa malikot na babaeng ito. Gumawa si Sun Mei ng isang bahagi ng buckwheat cake. Sinabi niyang gusto niyang ipasuri ito kay Sun Woo. Ngunit sa katotohanan, naghahanap lamang siya ng dahilan upang mapalapit dito. Nagkunwari pa siyang pagod sa paggawa ng cake kaya humiga siya sa hita ni Sun Woo. Ngunit ang isa niyang kamay ay hindi mapakali at humawak sa hita ng lalaki. Mabilis na inalis ni Sun Woo ang kamay niya upang itago ang sariling pagkabahala. Sinabi nitong medyo matigas ang kanyang cake. Ipapasyal niya ito kinabukasan ng gabi upang kumain ng kilalang mga kakaning gawa sa buckwheat. Kinabukasan, nagsaliksik si Sun Mei sa aparador ni Bong Sun, ngunit natuklasan niya na masyadong mapang-akit ang mga damit nito. Kaya kinuha ni Sun Mei ang gunting at pinutol ang sobrang tela sa mga damit. Pagkatapos ay kumuha siya ng rolyo ng tape upang bunutin ang balahibo sa kanyang mga binti. Gumamit din siya ng body mist at inispray ito sa hangin upang magkaroon siya ng banayad na amoy. Inisip ni Sun Mei na magiging walang katwiran kung hindi niya makuha si Sun Woo sa pagkakataong ito. Pagkatapos maghanda, nakaramdam si Sun Mei ng labis na saya. Masaya siyang nagtungo sa lugar ng tagpuan nila ni Sun Woo. Naghihintay si Sun Woo kay Bong Sun. Lumipas na ang nakatakdang oras ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ngunit hindi alam ni Sun Woo na may problema siya. Naglalakad si Sun Mei sa kalsada nang makasalubong niya ang isang babae na matagal nang naghahanap sa kanya. Ang babaeng ito ay isang manghuhula na dati nang naglagay ng mahiwagang kampana sa leeg ni Sun Mei. Kahit na pumasok si Sun Mei sa katawan ng ibang tao, naririnig pa rin ng manghuhula ang tunog ng kampana sa leeg nito. Agad na tumalikod si Sun Mei at tumakbo palayo. Hinabol siya ng manghuhula. Nang makita ni Sun Mei na malapit na siyang maabyute ng babaeng manghuhula, wala siyang nagawa kundi lumabas mula sa katawan ni Bong Sun at mabilis na sumakay sa bus. Hindi pinansin ng manghuhula si Bong Sun at agad na sumakay ng taxi upang habulin ang bus. Sa sandaling ito, labis na naguguluhan si Bong Sun. Bagaman hindi niya alam kung bakit siya narito, sigurado siyang ito ay plano ng multo. Naglakad si Bong Sun at nakita si Sun Woo hindi kalayuan. Masayang bumaba si Sun Mei mula sa bus. Akala niya ay sinuwerte siya at hindi nahuli ng babaeng manghuhula. Ngunit hindi niya alam na hinihintay na pala siya ng manghuhula sa lugar na yon. Nakatali ang mga palso ni Sun Mei gamit ang lubid na nakakakulong sa kaluluwa. Muli siyang nahuli ng babaeng manghuhula at ikinulong sa bahay nito. Nakiusap si Sun Mei na palayain siya dahil nakatagpo siya ng purong yin at yang nakatawan. Kapag nagsanib sila, maaari siyang muling isilang. Hindi makapaniwala ang manghuhula. Hindi nito pinaniwalaan na makakahanap si Sun Mei ng isang purong katawan na isang beses lamang lumilitaw sa loob ng 1,000 taon. Ngunit nang malaman niyang si Sun Woo ang purong katawan, tumanggi ang manghuhula na payagan si Sun Mei. Sapagkat ang ina ni Sun Woo ay matalik niyang kaibigan. Natatakot siyang masyadong malakas ang puot ni Sun Mei at baka saktan si Sun Woo. Nais ng manghuhula na alisin ang puot ni Sun Mei ngunit lalo lamang nitong pinalakas ang galit ni Sun Mei. Mahigit 2 taon nang patay si Sun Mei. Kapag umabot ng 3 taon, ang puot niya ay magpapabago sa kanya at gagawin siyang isang demonyo. Lubos na walang magawa ang manghuhula sa kalagayan ni Sun Mei. Iisa lamang ang paraan upang mawala ang malakas na puot ni Sun Mei. Ngunit kapag ginawa niya ito, mawawala ang pagkakataon ni Sun Mei na muling isilang. Sinasadya ng manghuhula na bahagyang buksan ang pinto upang bigyan ng pagkakataon ang kaluluwa ni Sun Mei na makatakas. Ngunit hindi nakita ni Sun Mei ang mabuting intensyon ng manghuhula. Matapos mag-alinlangan sandali, nagpasya siyang lumabas. Bagaman alam ng manghuhula na magpapahinayon ang kanyang kapangyarihang mahika, wala siyang magagawa kay Sun Mei. Sa oras na ito, matapos umalis ang kaluluwa ni Sun Mei sa katawan ni Bong Sun, kumain sina Bong Sun at Sun Woo ng mga kakaning buckwheat. Marahil dahil maraming beses nang sinaniban si Bong Sun ni Sun Mei bahagyang nabawasan ang kanyang pagiging mahiyain. Pag-uwi nila, nais ni Bong Sun na makinig sa gitaristang kumakanta sa daan, ngunit tinawanan siya ni Sun Woo. Ngunit pagbalik nila sa bahay, kinuha ni Sun Woo ang kanyang maalikabok na gitara at nagsimulang tumugtog. Alam ni Sun Woo na isang pader lamang ang namamagitan sa kanila ni Bong Sun. Kaya sigurado siyang narinig nito ang pagtugtog niya.
Totoong kaakit-akit na tao si Sunwoo. Makalipas ang ilang sandali, lalo pang lumapit ang kanilang mga puso. Pagkaraan marinig ang paalala ng babaeng manghuhula, ayaw ni Sunmay na mawala ang kanyang kaluluwa o tuluyang maging isang masamang espiritu. Muli niyang hinanap si Bongsun at sinadyang sinaniban siya, kahit na tumatanggi ito. Sa sobrang takot ni Bongsun, tumakbo siya palayo. Hinabol siya ni Sunmay. At noong muling tatakbo si Sunmay papunta kay Bongsun, natulak ni Bongsun ang isang kwaderno sa sahig. Mukhang may malaking sikreto sa kwadernong yun. Nagmadaling gustong itago ni Bongsun ang kwaderno, ngunit mabilis na lumapit si Sunmay upang tingnan ito. Puno ng mga larawan ni Sunwoo ang kwaderno. Kaagad na naunawaan ni Sunmay na matagal ng palihim na minamahal ni Bongsun si Sunwoo. Biglang nakaisip si Sunmay ng isang ideyang makakatulong sa dalawang panig. Sinabi ni Sunmay na matatag na lalaki si Sunwoo, ngunit gagawin niyang lalaki ito ni Bongsun. Hindi naintindihan ni Bongsun kaya tinanong niya si Sunmay kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Sunmay na sa personalidad ni Bongsun, hindi ito magtatangkang ligawan si Sunwoo. Si Sunwoo naman, na mahirap abutin, ay hindi rin kusang lalapit kay Bongsun. Kaya nais ni Sunmay na siya ang aakit kay Sunwoo para kay Bongsun. Sinabi ni Sunmay kay Bongsun na isa siyang birheng multo. Kapag nakipagtalik siya kay Sunwoo, na may purong yang nakatawan, mawawala ang kanyang puot. Pagkatapos ay maaari siyang muling isilang. Sa oras na yun, magiging kay Bongsun si Sunwoo. Nang marinig ito, tila naniwala si Bongsun. Ngunit ayaw ni Bongsun gamitin ang paraang yun upang makuha si Sunwoo. Hindi na rin alam ni Sunmay kung ano ang sasabihin dahil sa katigasan ng ulo ni Bongsun. Nung gabing yun, nalasing si Miss Sohyun at nagpunta kay Sunwoo. Dahil mula nang pumanaw ang kanyang nobyo, si Sunwoo na lamang ang kayang pumawi sa kanyang puso. Bukod pa roon, alam ni Miss Sohyun na bago pa siya nagkaroon ng nobyo, matagal ng palihim na minahal siya ni Sunwoo. Kaya ginamit niya ang lakas ng loob na dulot ng alak para piliting halikan si Sunwoo. At ang tagpong yun ay aksidenteng nakita ni Bongsun na nasa tabi lamang. Paulit-ulit na lumilitaw sa isipan ni Bongsun ang larawan ng halik na yun. Agad na nakaramdam si Bongsun ng panganib. Sa sandaling yun, nakapagdesisyon na siya, kaya dali-dali siyang tumakbo para hanapin si Sunmay. Nakiusap si Bongsun na pasukin siya ni Sunmay at gawin si Sunwoo na maging kanyang lalaki. Kinaumagahan, si Sunmay na nasa katawan ni Bongsun ang nagpunta kay Sunwoo. Nagtanong siya kung malakas ba ang pagnanasa ng mga lalaki tuwing umaga. Pagkasabi niyon, malaki ang pagkakunot ng kanyang mga mata habang inosenteng nakatitig kay Sunwoo. Sa sandaling yon, takot na takot si Sunwoo. Ginamit niya ang kanyang mga kamay at paa para protektahan ang sarili. Natatakot siyang baka itulak siya ng dalaga. Mabilis na dumating ang pagkakataon ni Sunmay. Dahil sobrang init ng panahon, nagpasya si Sunwoo na isara ang restaurant ng 2 araw. Plano niyang mag-organisa ng bakasyon para sa lahat sa Jeju Island. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Sunmay. Balak niyang gamitin ang pagkakataong ito upang mapasakamay si Sunwoo. Ipinagtapat niya kay Bongsun ang kanyang plano. Bagaman nahihiya pa rin si Bongsun, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Sunmay na dahil unang beses pa lamang niya, dapat ay maghiwalay sila ng kwarto ni Sunwoo. Nang makita niyang nagulat si Sunmay at hindi maunawaan, ipinaliwanag ni Bongsun na magiging sagabal ang presensya ng ibang tao kung nais niyang akitin si Sunwoo. Pinayuhan din niya si Sunmay na huwag hayaang uminom ng sobra si Sunwoo. Dapat ay nasa matinong kondisyon pa rin ito kapag umabot sa ganong antas ang relasyon nila. Gulat na gulat si Sunmay sa mga sinasabi ni Bongsun. Unang beses pa lamang daw ngunit bakit ganoon siya kaalam? Dumating sina Sunwoo at ang iba pa sa itinakdang lugar. Habang nakikipag-usap sila sa may-ari, biglang sinabi ng anak ng may-ari na may 2 tao sa loob ng katawan ni Bongsun. Agad na inalis ng may bahay ang kanyang anak upang palusutin ang tensyon. Personal na nagsimula si Sunwoo sa paghahanda ng barbecue. Nagmungkahi rin siya ng isang cooking competition. Ang mananalong putahe ang magiging pangunahing putahe ng restaurant at makakakuha rin ng isang buwang bayad na bakasyon ng sinumang manalo. Napakagandang gantimpala kaya sabik na sabik ang lahat. Isa-isa nilang pinili ang mga sangkap at nagsimulang magluto. Lahat ay tumikim ng bawat putahe. Umabot sa final sa mga nilutong pagkain ni Sojun at Jiwon. Si Sunwoo ang may huling pas siya. Akma na niyang iaanunsyo na panalo si Jiwon. Ngunit bigla niyang nakitang masiglang pinapalakpakan ni Bongsun si Jiwon. Bigla siyang nakaramdam ng selos. Kaya inihayag niya na ang panalo ay si Sojun. Pagkatapos, nagpunta si Sunwoo para bumili ng alak habang sumunod naman si Sunmay. Tinakat pa niya ito na maraming multo sa paligid at kapag hindi nag-ingat, baka may manggulo sa kanya. Ngunit kaya niya itong protektahan. Alam ni Sunwoo ang intensyon ni Sunmay ngunit hindi niya siya inilaglag. Magkasabay silang nagbisikleta papunta para bumili ng alak. Doon nagsimula na namang manukso si Sunmay kay Sunwoo. Sinabi ni Sunmay na sobrang bagal magmaneho ni Sunwoo at tinanong kung hindi ba gumagana ang ibabang bahagi ng katawan nito. Hindi nagpatalo si Sunwoo. Sinabi niyang sobrang gumagana yon.
Baka matakot siya. Sumagot si Sun Mei ng oo, ngunit may halong panunukso na baka salita lang yun. Pagbili ng alak, bumili rin si Sun Mei ng paputok. Sabi ni Sun Woo, napakabata ng ugali niya. Tahimik ang gabi sa baryo, parang naglalakad ang isang magkasintahan. Pagkatapos ng hapunan, biglang nabuhol ang sintas ng sapatos ni Sun Woo. Maalalahanang yumuko si Sun Mei para talian yun at sinabing yun ang espesyal niyang paraan ng pagtali para kay Sun Woo. Sa totoo lang, nais lang ni Sun Mei na halikan siya ni Sun Woo bilang gantimpala. Ngunit biglang dumating si Miss So Hyun. Ito ang babaeng minahal ni Sun Woo. Bagamat ginamit ni Miss So Hyun ang trabaho bilang dahilan sa pagpunta roon, alam na ni Sun Mei ang katotohanan. Alam nilang naroon si Sun Woo kaya sinadya nilang puntahan siya. Dahil dito, tila naging mas mahirap ang plano ni Sun Mei na akitin si Sun Woo ngayong gabi. At tama nga, pagdating ni Miss So Hyun, agad siyang nambola gamit ang 2 bote ng mamahaling alak. Pagkatapos, habang nag-iinom, patuloy niyang kinukulit si Sun Mei. Pagsapit ng gabi, sa oras ng pagtulog, pinagtabi sa isang silid ang 2 babae. Dahil takot ang bawat isa na baka unahan sila ng kalaban na lumapit kay Sun Woo sa kalagitnaan ng gabi, nagpigil silang pareho na makatulog. At kahit nakapikit na silang dalawa, nanatiling gising si Sun Mei hanggang sa huli. Nang tuluyang makatulog si Miss So Hyun, palihim na lumapit si Sun Mei sa silid ni Sun Woo. Pati sa loob ng kumot niya, pumasok ito. Nagmamadaling tinanong ni Sun Woo kung ano ang ginagawa niya at pinaalis siya kaagad. Pinilit ni Sun Woo ang sarili niyang magpakatino at hinila palabas si Sun Mei. Dadalhin na sana niya ito pabalik sa kwarto nito, ngunit ayaw talaga ni Sun Mei. Sa isip niya, ito na ang pinakamagandang pagkakataon para mapasakamay si Sun Woo. Handa na siyang mawala ang pagkakataong yun at hindi niya alam kung kailan siya muling magkakaroon ng isa. Ngunit sa sandaling yun, umalingaw-ngaw ang boses ng may-ari ng inuupahan mula sa malayo. Napag-alaman na nawawala ang anak na babae ng may-ari. Sa oras na yun, hinahanap ng mag-asawang may-ari ang kanilang anak. Nagpasya sina Sun Woo at Sun Mi na maghanap ng magkasama. Ang anak na babae ng may-ari ay tila naghihintay kay Sun Mi na siya ang makahanap dito. Pagkakita kay Sun Mi, mabilis siyang tumakbo papunta sa kalapit na gubat. Natakot si Sun Mi na baka mapahamak siya, kaya wala siyang nagawa kundi habulin ito. Sa sandaling yun, muntik nang madapa si Sun Mi ngunit hindi niya napansin na nalaglag sa lupa ang posporo at ang mga paputok. Hinabol ni Sun Mi ang bata papasok sa freezer. Ngunit sinamantala ng bata ang sandaling hindi nakatingin si Sun Mi at mabilis na lumabas. Pagkatapos ay ikinandado niya si Sun Mi sa loob ng freezer. Pagbalik niya, sinabi niya kay Sun Woo na hindi niya nakita si Bong Sun. Nag-aalalang tinawagan ni Sun Woo si Bong Sun, ngunit ang sumagot ay si So Hyun. Napag-alamang naiwan pala ni Sun Mi ang telepono ni Bong Sun sa silid. Sa oras na yun, sa loob ng freezer, lumabas ang kaluluwa ni Sun Mi mula sa katawan ni Bong Sun. Dumaan si Sun Mi sa pader. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit masyadong mabigat ang kandado. Dahil isa siyang espiritu, hindi niya magalaw ang kandado. Sa sandaling yun, nakita ni Sun Mi ang posporo at ang mga paputok na nalaglag ni Bong Sun sa lupa. Samantala, si Sun Woo at ang iba pa ay patuloy na desperadong naghahanap kay Bong Sun. Ang putok ng paputok sa malayo ay nakakuha ng pansin ni Sun Woo. Naalala niya na bumili si Bong Sun ng paputok nung bumili sila ng alak. Nang bumukas ang pinto ng bodega, niyakap agad ni Sun Woo si Bong Sun. Lubhang natakot si Sun Woo at nag-alala na baka hindi na niya matagpuan si Bong Sun. Kung hindi niya alam kung ano ang maaaring mangyari. Pagkatapos ay sinisi ni Sun Woo ang kamangmangan ni Bong Sun dahil pinaalala niya sa kanya ang matinding pag-aalala. Sa harap ng paninisi ni Sun Woo, labis na natuwa si Bong Sun. Binuhat ni Sun Woo si Bong Sun pabalik sa resort. Nang makita ito ni So Hyun, nalaman niya ang naging pagpili ni Sun Woo. Dahil sa hindi inaasahang insidenteng yun, maaga nilang tinapos ang bakasyon. Pagbalik nila sa restaurant, ipinagpatuloy ni Sun Mi ang pag-angkin sa katawan ni Bong Sun upang akitin si Sun Woo. Muling tinuruan ni Sun Woo si Sun Mi kung paano gumamit ng kawali. Ngunit abala lamang si Sun Mi sa pag-alala ng nangyari sa loob ng cold storage. Si Sun Woo ay malamig sa panlabas ngunit mainit sa kalooban. Patuloy niyang sinisigawan si Sun Mi ngunit sinabi niya rito na ibaba ang kawali upang siya ang maglinis. Tinanong ni Sun Mi si Sun Woo kung bakit ganoon siya kaapektado sa cold storage. Sandaling nag-alinlangan si Sun Woo, hindi alam kung paano sasagutin yun. Pagkatapos ay binuksan ni Sun Mi ang gripo. Ngunit dahil hindi niya ito mahigpit na hinawakan, tumalsik ang tubig sa lahat ng direksyon. Matapos panasa ni Sun Woo ang tubig sa kanyang katawan, tumingin siya pabalik upang tulungan si Sun Mi na panasan din. Dahan-dahan ding pinunasan ni Sun Mi ang tubig sa katawan ni Sun Woo. Nagkatitigan silang dalawa, hindi na nakatiis si Sun Woo. Hinila niya si Sun Mi palapit at bigla niya itong hinalikan. Ngunit agad na naitulak palabas ang kaluluwa ni Sun Mi mula sa katawan ni Bong Sun. Paglabas ng kaluluwa, napakislat si Bong Sun at nanlaki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Sa sandaling yon, hindi na itinago ni Sun Woo ang kanyang nararamdaman.
Inihayag niya kay Bongsan ang kanyang damdamin. Si Bongsan naman, nang kaharipan ng pag-amin ni Sunwoo, ay hindi makapaniwalang totoo yun. Sa gabi, sinabi ni Sunmi kay Bongsan na bukas ng gabi ay magkakaroon siya ng isang date kasama si Sunwoo. Kukunin niya ang pagkakataong yun upang talunin si Sunwoo. Kinabukasan, biglang nakita ng shaman si Sunmi. Sinabi ng shaman kay Sunmi na gamitin na ang natitirang oras upang masakop si Sunwoo dahil malapit nang matapos ang 3 taong palugit niya. Kung hindi siya makapagsasama kay Sunwoo, magiging demonyo siyang magdadala ng kapahamakan sa mundo. Sa gabi, nag-date sina Sunwoo at Sunmi sa isang mataas na uring restaurant. Ginamit ni Sunmi ang kanyang paa upang landiin si Sunwoo, ngunit hindi man lang ito tumugon. Tumingin si Sunmi sa mga magkasintahang naglalapalitan ng matitinding halik sa tabi nila, at nais din niyang mapalapit kay Sunwoo. Ngunit sinabi nitong bumalik siya sa kanyang upuan. Pagkatapos ng hapunan, yumuko si Sunmi kay Sunwoo. Tinulungan niya itong isuot ang seatbelt. Pinatakbo ni Sunwoo ang sasakyan at naghanda ng umalis. Huminto ang sasakyan pagkalabas lamang nito. Natakot si Sunwoo at mabilis na bumaba ng sasakyan. Hinabol siya ni Sunmi, ipinaliwanag na nakita lamang niyang madumi ang lugar kaya gusto niya itong linisin para kay Sunwoo. Wala siyang intensyon na hipuin yun. Natatakot pa rin si Sunwoo sa malalakas na kilos ni Sunmi. Tumayo si Sunmi sa tapat ng pinto ng sasakyan at sinabi na gusto niyang kumain ng pulang munggong lugaw. Wala nang ibang magawa si Sunwoo kundi sundan si Sunmi papunta sa tindahan ng pulang munggong lugaw. Ngunit kunwari lamang yon ni Sunmi. Sa katunayan, dinadala niya si Sunwoo papunta sa pintuan ng hotel. Nagpakita si Sunmi ng nakakaawang mukha at sinabi na nagkamali siya ng lugar at iminungkahi na pumasok sila roon upang magpahinga sandali. Paulit-ulit na tiniyak ni Sunmi na hihiga lang siya sa kama upang matulog at wala siyang balak na gumawa ng anuman sa kanya. Siyempre, hindi naniwala si Sunwoo sa mga sinabi niya, kaya hinawakan niya ang kamay ni Sunmi at umalis. Lubhang nainis si Sunmi sa katigasan ng ulo ni Sunwoo. Inakala niyang hindi totoong lalaki si Sunwoo, ngunit hindi niya alam na umiinom ito ng tubig upang kontrolin ang sarili. Ang pawis sa kanyang mukha ang nagpapatunay na hindi rin siya mapakali. Kinabukasan ay kaarawan ni Sojun, ang assistant chef. Bilang amo, inilabas ni Sunwoo ang kanyang bank card at sinabi kay Sojun na ilabas ang mga kasamahan nila para magliwaliw. Pagkatapos ng trabaho, inimbitahan ni Sojun si Sunwoo na sumama. Ramdam ni Sunwoo na galit pa rin si Sunmi dahil sa nangyari kagabi. Gusto sana niyang sumama, ngunit wala siyang nagawa kundi tumanggi. Matapos nito, kumain at uminom ng alak sina Sunmi at ang mga kasama sa restaurant lalo na at hindi naman pera nila ang ginagastos. Nasa kwarto si Sunwoo nang makatanggap siya ng abiso na may nabawas na pera sa kanyang bangko. Inisip niyang nagsimula na silang kumain. Dapat ay pauwi na si Sunmi. Ngunit pagkatapos nilang mabusog, nagtungo pa sila sa karaoke. Ilang sandali pa, nakatanggap muli si Sunwoo ng abiso mula sa bangko na may nabawas na naman. Inisip niyang baka pauwi na talaga si Sunmi. Hindi iniinda ni Sunwoo ang perang nagagastos. Ang iniisip niya ay si Sunmi lamang ang nag-iisang babae sa grupo kaya nag-aalala siyang baka mabastos siya. Paikat-ikot si Sunwoo sa kama, hindi makatulog. Tumingin siya muli sa relo. Bigla, may dumating na text message sa kanyang telepono. Ngunit ngayong pagkakataon, mula ito sa hotel na nagbawas ng pera sa kanyang account. Nang makita niya yun, mabilis niyang tinawagan si Bongsan, ngunit hindi ito sumagot. Agad niyang tinawagan si Jiwoo na kasama ni Bongsan. Sa wakas, sinabi ni Jiwoo na lasing na ang lahat at nagpapahinga sa hotel. Nagmamadaling tinanong ni Sunwoo kung nasaan si Bongsan. Doon niya nalaman na kagagaling lang nito sa paliligo. Pagkababa ng tawag, mabilis na tumakbo si Sunwoo papunta sa hotel. Sa loob ng silid, magkakasamang nakahiga ang mga lasing na kasamahan. Tahimik na lumapit si Sunwoo sa tabi ni Bongsan na nakahiga sa sahig. Palihim niya itong binuhat at dinala pabalik sa kanyang bahay. Nang gabing yun, lumabas si Sunmi mula sa katawan ni Bongsan. Ang plano niya dati ay gamitin ang katawan ni Bongsan upang makapagsanib kay Sunwoo, upang matapos na ang kanyang hinanakit at makapag-reincarnate. Ngunit natuklasan niyang gusto na pala niya talaga ang lalaking nasa harapan niya. Alam niyang hindi maaaring magsama ang isang multo at isang tao. Sa pagpasok niya sa katawan ni Bongsan, natikman ni Sunmi ang tamis ng pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, ang dati ayaw maglakad na si Sunwoo ay kusa pang naglakad kasama siya buong araw. Dahil sa pag-ibig, pumunta si Sunwoo sa playground at nakipaglaro sa kanya buong gabi. Nang bahagya siyang madulash, marahan itong minasahe ang kanyang paa. Ang pakiramdam ng pagiging minamahal ay isang bagay na hindi niya naranasan habang buhay pa siya. Tumingin siya bigla kay Sunwoo at sinabing gusto talaga niya ito. Kamakailan ay marami siyang nagawang bagay na hindi niya nagawa noon, tulad ng makipag-usap sa taong gusto niya sa parke at makipagsabay magbisikleta. Tinitigan ni Sunwoo ang simpleng babaeng nasa harapan niya, puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Bigla siyang tumayo sa likuran nito at nagmungkahi na magbakasyon silang dalawa. Gusto niyang maglakbay sila ng 2 araw at 1 gabi. Eksaktong yun ang ninanais ng dalaga.
Ngunit sa sandaling ito, hindi masaya si Sunmi. Kapag naganap ang pagsasanib nila ni Sunwoo, agad siyang mare-reincarnate. Umalis si Sunmi mula sa katawan ni Bong Sun at pumunta sa babaeng mangkukulam. Ipinagtapat ni Sunmi na gusto niya si Sunwoo. Sinabi niyang tunay niyang gusto si Sunwoo. Kinausap siya nito, tumingin sa kanyang mga mata, hinawakan ang kanyang kamay, mga bagay na hindi niya naranasan habang siya ay nabubuhay pa. Napakainit ng pakiramdam, sapat para pakalmeyin ang kanyang puso. Alam ni Sunmi na hindi siya si Bong Sun. Hiram lamang niya ang katawan nito. Ngunit nasaktan si Sunmi sa mga katotohanan yon. Nahihiya ang babaeng mangkukulam. Binalaan niya si Sunmi na huwag nang ulitin yon. Kapag umibig ang isang multo sa isang tao, magkakaroon ng pananabik sa pagitan ng dalawang mundo. Pinayuhan niya si Sunmi na magdesisyon na kailangan niyang makapagsanib kay Sunwoo at mag-reincarnate agad. Mahigpit siyang niyakap ng mangkukulam, puno ng lungkot. Wala nang ibang pagpipilian. Determinado na rin si Sunmi. Ngunit habang sila ay aalis, biglang tumanggap ng tawag si Sunwoo. Lasing daw ang kanyang ina at walang mag-aalaga, kaya napilitan siyang puntahan ito. Sinabi niya kay Sunmi na mauna na itong pumunta sa istasyon at hintayin siya roon. Pagkatapos niyang asikasuhin ang kanyang ina, susunod siya. Naupo si Sunmi sa upuan at napabuntong hininga. Biglang bumalik ang mga alaala. Noong nakakulong siya sa cold storage, natakot si Sunwoo na masaktan siya kaya binuhat siya nito sa likod. Sa ikalawang pagkakataon, si Sunwoo pa mismo ang kusang humilig sa kanya. Mula nang hawakan siya ni Sunwoo, hanggang sa aminin nitong mahal siya nito, hindi kayang pakawala ni Sunmi ang lahat. Samantala, pagdating ni Sunwoo sa bahay ng kanyang ina, hindi naman ito mukhang lasing. Ilang segundo pa, nakita niya si Miss So-hyung na nagmamadaling lumalabas. Agad na naunawaan ni Sunwoo ang pakana ng kanyang ina. At nang makita niyang nandoon na si Miss So-hyung, nagkunwari pa ang kanyang ina na may bigla ang kailangang gawin at umalis. Hindi pa nakalimutang ibigay kay Miss So-hyung ang discount coupon para sa couple stay sa isang hotel. Naramdaman ni Sunwoo na para siyang na-trap, ngunit magiging medyo bastos naman kung aalis siya ng ganoon lang. Ngunit pagkalipas ng isang minuto, naging napakadesidido niya. Sinabi ni Sunwoo kay Miss So-hyung na ang taong gusto niya ay si Bong Sun. Kahit na nahulaan na niya ito noon pa, medyo nadismaya pa rin si Miss So-hyung. Nang tumakbo si Sunwoo papunta sa istasyon, huli na. Ang anyo ni Bong Sun ay parang nasa lahat ng lugar. Kasabay nito, nakaupo si Sunmi sa parke na dati nilang pinuntahan ni Sunwoo. Lumabas na hindi pala siya pumunta sa istasyon. Nang bumalik si Sunmi sa kanyang lugar, nagkataon na nagkita sila ni Sunwoo na kakauwi lang mula sa istasyon. Aalisan na sana ni Sunmi nang paumanhin si Sunwoo dahil umalis siya nang walang sabi-sabi. Ngunit nauna si Sunwoo na humingi ng paumanhin dahil na-late siya. Hindi na ipinaliwanag ni Sunmi ang totoo, ngunit bahagya siyang natuwa. Upang bumawi kay Sunmi, naglagay si Sunwoo ng tent pang bakasyon sa bubong at gumawa ng eksenang parang nagbabakasyon sila. Sinabi ni Sunwoo kay Bong Sun na nakita niya si Miss So-hyung. Ang kanyang ina ang nagsabi na dapat niyang magbakasyon kasama ito. Pagkatapos ay sinabi ni Sunwoo kay Miss So-hyung na may iba siyang gusto. Ang ibig sabihin ni Sunwoo, dapat siyang panagutan ni Bong Sun. Kung papalayo-layo ito, hindi niya ito mapapatawad. Para sa isang lalaking mayabang tulad ni Sunwoo, ang mga salitang yun ay nagpapakitang sobra talaga ang pagkagusto niya sa dalagang ito. Pagkaraan, naging walang saysay ang matatamis na salita. Gusto na lamang ni Sunwoo na patunayan ang lahat sa pamamagitan ng kilos. Sa loob ng tent, naghahanda na sana si Sunwoo at Sunmi na lumalim pa ang kanilang ugnayan nang bigla siyang itinulak ni Sunmi at tumakbo palayo. Halatang napahiya siya dahil tinanggihan siya. Nagbago na ang sitwasyon. Kinabukasan, nagkaroon ng tagas sa silid ni Sunmi kaya napuno ng tubig ang bahay. Basa ang kama at lahat ng gamit. Wala nang ibang mapagpilian si Sunmi kundi tumira muna sa bahay ni Sunwoo. Dalawa sila, ang isa nakahiga sa sahig at ang isa nasa kama. Nanood sila ng telebisyon ng magkasama, ngunit ang palabas ay eksena ng mga artista na naghahalikan. Medyo nailang silang dalawa. Agad na sinabi ni Sunmi na inaantok na siya at nais ng matulog. Hindi niya inaasahang maiintindihan yun ng mali ni Sunwoo. Agad itong naglinis sa banyo at dahan-daang umakyat sa kama katabi niya. Ngunit matapos ang isang segundo, tinadyakan niya ito ng malakas pababa ng kama. Mabilis nitong ipinaliwanag na madilim kaya hindi niya alam na siya yun. Halos mabaliw na si Sunwoo sa kanya. Dati, kapag nakita siya ni Sunmi, gusto niyang sumugod at angkinin ito. Pero ngayon, 2 beses na siyang tinanggihan. Kinabukasan, para siyang isang taong nabigo at hindi makapag-concentrate sa pagluluto. Naibato niya ang mga gulay sa basurahan na hindi man lang niya namalayan. Aksidente rin niyang naidampi ang mainit na kawali sa likod ni Jiwon. Nakita ni Sunmi ang eksena at sinundan si Jiwon papunta sa bodega. Nadiskubre ni Sunmi na may sugat sa likod ni Jiwon. Dinalhan niya ito ng pamahid upang tulungan siyang lagyan. Sa sandaling yon, nasa pintuan ng bodega si Sunwoo. Para bang nakarinig siya ng hindi kanais-nais na ingay mula sa loob kaya agad siyang pumasok. Nagulat si Sunwoo nang makita sina Jiwon at Sunmi.
Ang kakaibang kilos ng dalawa ay lalo lamang nagdulot ng hinala sa kanya. Pagkaalis ni Jiwon, tinanong ni Sunwoo si Sunmi kung ano ang ginagawa niya. Dahil ayaw ni Jiwon na malaman ni Sunwoo ang kanyang pinsala, nanahimik na lang si Sunmi at hindi ipinaliwanag ang totoo. Dahil dito, lalo pang inisip ni Sunwoo na may tinatago ito. Nagsimula ng sundan-sundan ni Sunwoo si Sunmi kahit saan. Ang mga gulay ay napakalinis ng pagkakahugas ngunit sabi niya ay may buhangin pa rin. Dahil si Sunmi ang naghuhugas ng gulay, siya ang napagalitan. Nakaayos na ang menu ngunit bigla itong binago ni Sunwoo. Pagkatapos, itinuro niya na si Sunmi ang bumili ng mga ito. Hindi natuwa si Sunmi, pakiramdam niya ay tila nababaliw ang lalaking yun. Habang bumibili siya ng gulay, nadaanan niya ang maliit na restoran ng kanyang ama at hindi sinasadyang nalaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay mula sa mga salita nito. Lumabas na tinapos pala niya ang sariling buhay. Bagamat naaalala ni Sunmi ang kanyang mga alaala noong nabubuhay pa siya, hindi niya maalala ang dahilan ng kanyang kamatayan. Kaunti lamang ang natatandaan niyang eksena na napapaligiran siya ng tubig. Nang lumabas ang kanyang ama upang bumili ng tubig, palihim na pumasok si Sunmi sa sariling silid. Nakita niya ang ilang mga tiket pang eroplano sa kanyang kwaderno at mga tala noong nabubuhay pa siya. Sa ilang segundo, naalala niyang 1 linggo bago ang kaarawan ng kanyang ama, nais niyang bigyan ito ng regalo, isang paglalakbay. Ngunit dahil iniisip niyang sayang ang pera, hindi pumayag ang kanyang ama. Kaya lihim siyang nag-book ng tiket upang sorpresahin ang ama. Dahil kaarawan nito, siya mismo ang naghanda ng lahat. Kaya paano niya magagawa ang isang bagay na ganoon kamangmangan? Nagsimula siyang magduda na may nakakubli tungkol sa kanyang kamatayan. Dala-dala ang kwaderno, nagtungo si Sunmi upang hanapin si Sungjae. Gumamit si Sunmi ng palusot na nakilala siya ni Bongsun sa isang cooking class noong nabubuhay pa siya. Nagkataong natuklasan daw ni Bongsun ang kwadernong ito sa bahay ni Sunmi. Ikinwento rin ni Bongsun kay Sungjae ang lahat ng kanyang pagdududa. Ngunit habang sinusuri ni Sunmi ang sanhi ng sariling kamatayan, nakatitig lamang si Sungjae sa kanya. Sinabi ni Sungjae na iwan niya muna ang kwaderno at siya ang muling magsisiyasat. Sa oras na ito, hindi sinasadyang narinig ni Sunwoo ang usapan ng kanyang mga tauhan at nalaman niyang nasugatan si Jiwon dahil sa kanya. Pinuntahan ni Sunwoo si Jiwon at nagpaumanhin sa kanya. Ipinaliwanag din ni Jiwon kay Sunwoo ang nangyari sa bodega at sinabi niyang siya mismo ang nagsabi kay Miss Sunmi na huwag sabihin ito kay Sunwoo. Noon lamang napagtanto ni Sunwoo na mali ang naging akala niya tungkol sa babae. Pagkatapos nitong bumili ng gulay, dumating din si Sunwoo para batiin siya. Ngunit hindi siya pinansin ng babae. Inisip ni Sunwoo na baka nagagalit ito dahil sa nangyari. Ngunit ang totoo, puno ng pagdududa ang isip nito tungkol sa sariling kamatayan. Ilang saglit lang, umalis si Miss Sunmi sa katawan ni Bongsun at sinabi kay Bongsun na hahanapin niya ang sagot sa lahat ng ito ng mag-isa. Babalik siya pagsapit ng gabi. Pumunta si Miss Sunmi sa babaeng mambabarang at ikinwento ang tungkol sa kanyang kamatayan. Tinanong niya kung ang kaluluwa ng mga taong tinapos ang sariling buhay ay maaari pang muling isilang. Sinabi ng babaeng mambabarang na ang mga taong nagwakas ng sariling buhay ay bihirang muling isilang. Halos imposibleng mangyari yon, lalo lamang itong nagpadagdag sa pagdududa ni Miss Sunmi tungkol sa kanyang sariling kamatayan. Para itama ang kanyang pagkakamali, bumili si Sunwoo ng isang malaking bungkus ng rosas para kay Bongsun. May kasama rin itong isang napakagandang kwintas. Sa oras na yon, pauwi na si Miss Sunmi mula sa bahay ng mambabarang. Paakyat pa lang si Miss Sunmi sa hagdan nang makita niyang nagpapahayag ng damdamin si Sunwoo kay Bongsun. At habang parang magkakahalikan na ang dalawa, biglang nag-iba ang ekspresyon ni Miss Sunmi. Sa isang iglap, lumabas ang maitim na usok mula sa kanyang katawan. Sa susunod na segundo, itinulak ni Miss Sunmi si Bongsun. Nang matulak si Bongsun, tiningnan niya si Miss Sunmi nang may pagkabigla. Biglang natauhan si Miss Sunmi at hindi maintindihan kung ano ang nagawa niya. Hindi nagtagal, pumunta si Miss Sunmi sa silid ni Bongsun. Nang makitang natutulog si Bongsun, naalala niya ang sinabi ng mambabarang. Na kapag ang isang multo ay nagkaroon ng damdamin para sa tao, magkakaroon ito ng makasariling pagnanasa at kasakiman. Sa oras na yon, maaaring maging masama ang isang multo. Ang hindi sinasadyang ginawa ni Miss Sunmi ngayong araw ay senyales na nagsisimula siyang maging masama. Muli niyang sinapian si Bongsun at umiiyak na sumulat ng sulat ng pamamaalam. Pagkatapos nito, pumunta si Miss Sunmi sa silid ni Sunwoo at tahimik na tinitigan ng lalaking mahal niya. Nagising si Bongsun at nakita ang liham sa kanyang unan. Binasa niya ito at nalaman ang dahilan kung bakit umalis si Miss Sunmi. Pareho lamang silang hanggal, kaya ngayon, tanging ang mahina niyang lakas ang maaari niyang gamitin para hanapin si Sunwoo. Samantala, pumunta si Miss Sunmi sa babaeng mambabarang. Humingi siya ng espesyal na paraan upang tulungan siyang muling isilang. Ngunit ang ritual na ito ay magdudulot ng matinding sakit kay Miss Sunmi. Bago isagawa ang kakaibang ritual, pumunta muna si Miss Sunmi sa maliit na kainan ng kanyang ama. Plano niyang makita ito sa huling pagkakataon. Kahit hindi niya gusto, isa lamang siyang multo kaya wala siyang pagpipilian.
Pag-alis niya mula sa kainan ng kanyang ama, napadaan siya sa isang pamilihan. Nagkataong nakita niya si Sunwoo sa telebisyon. Nagpa siya siyang magpaalam kay Sunwoo sa huling pagkakataon. Ngunit habang papalapit na siya sa restaurant, nakita niyang naglalakad si Bongsun sa paligid. Ilang saglit lang, biglang may lumabas na kotse. Agad siyang sumunod. Hindi niya inasahan na ang nagmamaneho ng sasakyang halos makabangga kay Bongsun ay si Sung-jae, ang lalaking lihim niyang minahal bago siya namatay. Muli siyang nagpunta sa babaeng mambabarang at ikinwento ang kanyang nakita. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit gustong patayin ni Sung-jae si Bongsun. Pakiramdam niya ay nag-iba na si Sung-jae. Tinanong siya ng babaeng mambabarang kung may nangyari ba sa pagitan nila noong pumasok siya sa katawan ni Bongsun. Bigla niyang naalala na noong sinapian niya si Bongsun, pinuntahan niya si Sung-jae dahil pinaghihinalaan niyang baka may nagawa siyang mali. Hiningi niya kay Sung-jae na imbestigahan ang sanhi ng kanyang kamatayan. Ngayon, gusto nang patayin ni Sung-jae si Bongsun para itago ang isang bagay. Nangangahulugan yun na sangkot si Sung-jae sa pagkamatay ni Miss Sunmi. Naalala rin ng mambabarang ang litrato ni Sung-jae. Ang Sung-jae ngayon ay lubos na magkaiba sa Sung-jae na kilala niya noon. Ngayon, naglalabas ito ng napakalakas na kakaibang aura. Sa ganitong sitwasyon, siguradong sinasapian si Sung-jae ng isang masamang espiritu. Binalaan niya si Miss Sunmi na kung sinapian nga si Sung-jae, tiyak na makikita rin ito ang espiritu ni Miss Sunmi. Samantala, inaalala ni Sung-jae ang nangyari kagabi. Nang muntik niyang mabangga si Bongsun, iniligtas ito ng isang babaeng multo. Alam niyang si Miss Sunmi yun, na halos 3 taon nang patay. Naalala rin niya ang pabago-bagong ugali ni Bongsun nitong mga araw. Napansin rin niya na ang sapatos ng ama ni Miss Sunmi ay natali sa isang espesyal na paraan. Nang nasa banyo siya sa restaurant ni Sunwoo, hindi sinasadya niyang narinig si Bongsun na kinakanta ang kantang gusto ni Miss Sunmi. Sa wakas, nakumpirma ni Sung-jae na sinasapian ni Miss Sunmi ang katawan ni Bongsun. Sa parehong oras, dinala ni Sunwoo si Bongsun sa Namsen para mamasyal dahil sinabi nitong hindi pa siya nakakapunta sa Namsen at hindi pa siya nakakasakay ng tren kahit isang beses. Binalak ni Sunwoo na dalhin siya roon kinabukasan. Naunawaan ni Bongsun na ang mga kahilingang yon ay mula kay Sunmi. Hindi alam ni Bongsun kung mahal ba talaga siya ni Sunwoo o kung mahal nito si Sunmi. Nagpasya si Bongsun na magpahayag kay Sunwoo. Nagpasya siyang sabihin ng katotohanan na kaya niyang makakita ng mga multo, at sinabi niya na sinasaniban siya ni Sunmi. Ngunit nang marinig yun ni Sunwoo, hindi siya naniwala. Dinala pa niya ito sa ospital para magpatingin. Patuloy na ipinaliwanag ni Bongsun na hindi siya may sakit at natutuo ang lahat ng kanyang sinabi. Hindi pa rin naniwala si Sunwoo na sinasaniban si Bongsun. Kung hindi niya mismo nakita, hindi siya maniniwala. Tiningnan ni Bongsun si Sunmi na nasa tabi nila at sinabi na naipaliwanag na niya kay Sunwoo ang lahat. Nakita ni Sunwoo na nakikipag-usap si Bongsun sa hangin at agad siyang tumayo sa takot. Akala pa rin ni Sunwoo na nagsisinungaling si Bongsun sa kanya. Ngunit makalipas ang 1 segundo, biglang gumalaw ang upuang katabi niya. Kasunod noon, naramdaman din ni Sunwoo na tila may malamig na kamay na humaplos sa kanyang pisngi. Marahang hinaplos ng multo ni Sunmi ang pisngi ni Sunwoo. Hindi yun nakikita ni Sunwoo, ngunit ramdam niya ang presensya ng isang tao. Doon lamang naunawaan ni Sunwoo na sa halos lahat ng oras na malapit siya kay Bongsun, sinasaniban ito ni Sunmi. Hindi matatag ang emosyon ni Sunwoo. Hindi niya alam kung anong klaseng tao ang gusto niya. Si Bongsun ba na sinasaniban ng multo, o si Bongsun na mahiyain at inosente? Labis na nalito si Sunwoo, kaya sinabi na lamang niya kay Bongsun na kailangan niya ng oras para mag-isip tungkol dito. Inisip ni Bongsun na ang pag-iwas ni Sunwoo ay isang pagtanggi, kaya nag-impake siya at pinili ang umalis ng tahimik. Nang magising si Bongsun, natagpuan niya ang sarili sa bahay ng ama ni Sunmi. Lumalabas na habang nag-eehersisyo sa umaga ang ama ni Sunmi, nakita niya si Bongsun na nakahandusay sa parke. Sa wakas ay nakita ni Sunmi si Bongsun. Ibinunyag ni Sunmi kay Bongsun ang katotohanan tungkol sa halos nangyaring aksidente noong gabing yun at sinabi kay Bongsun na manatili muna sa kanyang bahay upang hindi siya matagpuan ni Sung-jae. Pagkatapos noon, nagtungo si Sunmi sa himpilan ng pulisya at palihim na sinaniban ng isang mahinang babaeng pulis. Determinado si Sunmi na mabawi ang kanyang kwaderno. Kaya habang ang ibang pulis ay lumabas para kumain, kumuha siya ng distornilyador upang sirain ang safe kung saan itinago ni Sung-jae ang kwaderno. Hindi niya inaasahan na mabibisto siya nito. Sa katunayan, matagal nang naghihinala si Jinggo kay Sung-jae. Palihim din na iniimbestigahan ng pulis na ito si Sung-jae. Natagpuan na niya ngayon ang ebidensya na sangkot si Sung-jae sa aksidente. Kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri, magiging malinaw ang lahat. Tiningnan ni Sunwoo ang bakanting silid ni Bongsun at tuluyang naunawaan ang kanyang nararamdaman. Kahit pa ang makulit at matapang na Bongsun na sinasaniban ni Sunmi o ang mahiyain at banayad na Bongsun, ang tanging taong mahal niya ay si Bongsun. Napagtanto ni Sunwoo na masyado siyang nag-isip at pinakomplikado ang mga bagay. Sa oras na ito, natuklasan ni Sung-jae na may bakas na binuksan ng cabinet, kaya alam niyang pinaghihinalaan siya. Muling pumasok si Sunmi sa katawan ng babaeng pulis.
Habang naghanap siya sa cabinet ni Sungjae, nabisto siya nito. Nagdahilan siya na pupunta sa banyo at agad na tumakbo palabas. Tumawag si Jingo sa Institute ng Investigasyon. Nang tanungin ni Jingo ang tungkol sa resulta ng pagsusuri, narinig yun ni Sungjae. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang masamang ngiti sa mukha ni Sungjae. Pagkatapos ay unti-unting kumulimlim ang kanyang mukha. Biglang nakatanggap ng tawag si Sunwoo mula sa pulis na si Jingo. Nais ni Jingo na makipagkita kay Sunwoo para mag-usap. May natuklasan si Jingo na may kinalaman sa taong nanakit sa kapatid ni Sunwoo. Binalaan din ni Jingo si Sunwoo na huwag ipaalam kay Sungjae ang tungkol sa kanilang pagkikita. Sa oras na ito, hawak ni Jingo ang isang dokumento mula sa Institute ng Investigasyon. Hindi niya kayang isipin na ang taong nagparalisa kay Jihee, ang kapatid ni Sunwoo, at tumakas ay si Sungjae. Ang mismong Sungjae na bayaw ni Sunwoo. Nagpasya si Jingo na ipaalam kay Sunwoo ang katotohanan. Gayunpaman, habang naghihintay si Jingo sa pulang ilaw, biglang binuksan ni Sungjae ang pinto sa kanyang tabi at sumakay sa kotse. Matagal nang naghintay si Sunwoo sa napagkasunduang lugar, ngunit hindi dumating si Jingo. Walang sumasagot sa telepono ni Jingo. Hindi alam ni Sunwoo na sinadya ni Sungjae ang paglikha ng aksidente at ang taong namatay sa aksidenteng ito ay walang iba kundi si Jingo. Sinaliksik ng pulisya ang biglaang pagkamatay ni Jingo at nagtapos sila na ang sanhi ay dahil sa pagkasira ng preno ng sasakyan. Ngunit inakala ni Sunmi ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Jingo, at sinabi niya kay Bumsan ang kanyang mga hinala. Nagpa siya ang dalawa na sabihin kay Sunwoo ang katotohanan tungkol sa krimen ni Sungjae. Hindi lamang nasangkot si Sungjae sa aksidenteng nagparalisa kay Jihee, maaari rin siyang pumatay kay Jingo. Biglang naalala ni Sunwoo ang sinabi ni Jingo sa telepono, na mayroon siyang ebidensya tungkol sa pagkakakilanlan ni Jihee. Binalaan din ni Jingo si Sunwoo na huwag ipaalam kay Sungjae ang kanilang pagkikita. Kung ganoon ang kaso, tunay ngang may problema si Sungjae. Ipinagpatuloy ni Bumsan na ang pagkamatay ni Sunmi ay malamang na may kaugnayan din kay Sungjae. Nagtaka si Sunwoo kung bakit gagawin ni Sungjae ang mga bagay na yon. Sinabi ni Sunmi kay Bumsan na maaaring may mga pahiwatig sa kanyang kwaderno, ngunit kinuha na ni Sungjae ang kwaderno. Inaasahan ni Sunmi na makuha ni Sunwoo muli ang kwaderno. Nararamdaman ni Sunwoo ang matinding pagkalito. Naalala niya si Jihee, ang mahal niyang kapatid na na-paralyze sa isang aksidente. Dancer si Jihee noon kaya ang pagkawala ng kanyang paggalaw ay nagdulot sa kanya ng matinding kawalan ng pag-asa. Minsan ay nais pa nga niyang tumalon mula sa gusali, ngunit dumating si Sungjae sa tamang oras at iniligtas siya. Dahil sa kabaitan ni Sungjae, unti-unting nakawala si Jihee sa takot na dulot ng kanyang pagkaparalisa. Ang number sequence na 2368 ay malamang na iniwan ni Miss Sunmi bago siya namatay. Pumunta si Miss Sunmi muli sa presinto ng pulis at pumasok sa katawan ng mahina na pulis na babae. Hinanap ni Miss Sunmi sa sistema ng pulisya ang number sequence na 2368. Lumabas na yun pala ang plate number ni Sungjae. Kaya dali-dali siyang umalis. Ngunit pagkapatay niya ng makina, biglang dumating si Sungjae mula sa likuran. Gusto sanang tumakas ni Miss Sunmi ngunit hinawakan siya ni Sungjae sa leeg. Tinitigan niya ito at tinanong kung siya nga ba yun. Dahil nahihirapan ng huminga ang pulis na babae, mabilis na nailabas ang kaluluwa ni Miss Sunmi. Tinitigan niya ang lalaking nasa harapan niya at sa wakas ay muling naalala ang sanhi ng kanyang kamatayan. Isang gabi, 2 taon na ang nakalilipas, habang naghahanda ng hapunan si Miss Sunmi, balak niyang dalhan ng pagkain si Sungjae, ang lalaking kinahuhumalingan niya. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, nasaksihan niya ang isang aksidente. Dali-dali siyang tumawag sa hotline ng pulisya at humingi ng tulong. Agad din niyang isinulat ang plate number ng sasakyang nakabangga, saka siya tumakbo palayo. Pagkatapos nito, tinawagan niya kaagad si Sungjae. Pagdating ni Sungjae, sinabi ni Miss Sunmi sa kanya ang plate number ng sasakyang nakabangga. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, may napansin siyang kakaiba sa labas ng bintana. Nakaparada sa harap ng pintuan ng kotse ni Sungjae, at iyon ang parehong sasakyang sangkot sa aksidente. Agad na naunawaan ni Miss Sunmi ang lahat. Tinitigan niya si Sungjae nang may takot at sinubukang tumakas, ngunit huli na ang lahat. Upang itago ang kanyang kasalanan, pinilit ni Sungjae na tapusin ni Miss Sunmi ang sariling buhay. Pagkatapos nito, itinapon niya ang katawan nito sa lawa upang magmukhang nagpakamatay si Miss Sunmi ng kusa. Sa wakas, naalala ni Miss Sunmi ang lahat. Inabot siya ni Sungjae upang muli siyang hulihin. Habang tumatakas, tumalon si Miss Sunmi sa isang bus at doon siya nakalayo mula sa habol ni Sungjae. Naiintindihan na ngayon ni Miss Sunmi kung bakit hindi siya makapag-reincarnate. Dahil hindi niya mahanap si Miss Sunmi, kinidnap ni Sungjae si Bumsan. Dahil biglang nawala si Bumsan, lubhang nag-alala si Sunwoo. Agad siyang nagpunta sa babaeng mambabarang at iniulat na nawawala si Bumsan. Nakita ng mambabarang si Bumsan sa isang lugar na maraming bata gamit ang kanyang mga mata ng yin at yang. Kaya nagsimula silang mag-imbestiga. Pumunta si Sunwoo sa himpilan ng pulis at sinabi ang lahat ng alam niyang pahiwatig.
Samantala, pumunta si Miss Sunmi sa kanyang mga kaibigang multo. Muli niyang tinipon ang mga ito at sinimulang hanapin ang iba't ibang lokasyon. Ilang sandali pa, isang babaeng multo ang napadpad sa isang kakaibang lugar. Nakakita siya roon ng isang lalaking may napakalakas na yang energy. Ang nakapagtataka, ang malamig na aurang nagmumula dito ay nagdulot ng matinding takot sa babaeng multo. Agad niyang hinanap si Miss Sunmi at ikinwento ang nangyari. Hindi niya nakita si Bongsan, ngunit nakatagpo siya ng isang lalaking nakakakita sa kanya. Naalala agad ni Miss Sunmi si Sungjae. Pagkalabas ng balita, lahat sila ay nagpunta sa address na sinabi ng babaeng multo. Napagtanto ni Sungjae na nadiskubre na ang kanyang pinagtataguan, kaya agad niyang isinakay si Bongsan at umalis. Nakita ni Sunwoo ang kotse ni Sungjae kaya agad niya itong sinundan. Sumunod din ang mambabarang at si Miss Sunmi. Abala si Sungjae sa pagtakas kaya hindi niya napansin na nagsisimula ng gumalaw si Bongsan na nakatali pa rin. Palihim niyang hinawakan ng distornilyador at tinarak yun ng buong lakas sa hita ni Sungjae. Napahinto si Sungjae sa sobrang sakit. Sinamantala ni Bongsan ng pagkakataon, binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Nakita ito ni Sunwoo na mabilis na nakahabol. Agad niyang inihinto ang sasakyan at niyakap ng mahigpit si Bongsan. Samantala, nagpatuloy sa paghabol kina Sungjae ang mambabarang at si Miss Sunmi na sakay ng kotse ni Sunwoo. Halos matakot ng tuluyan ng maltong si Miss Sunmi sa galing magmaneho ng mambabarang. Sa pinakataas na palapag ng isang abandonadong gusali, natagpuan nila si Sungjae. Kumuha ang mambabarang ng isang dakot na itim na bigas at inihagis ito sa kanya. Sa sandaling yun, lumabas mula sa katawan ni Sungjae ang isang demonyo. Mabilis na kinuha ng mambabarang ang kanyang tungkod at nakipaglaban sa masamang espiritu. Nang umalis ang espiritu sa katawan ni Sungjae, unti-unting bumalik ang kanyang ulirat. Sumagi sa isip niya ang masasayang sandali kasama ang kanyang asawang si Ji-hee. Kasama rin dito ang alaala ni Miss Sunmi na dinadalhan siya ng pagkain sa presinto. Naalala niya rin kung paanong itinali nito ang kanyang sintas sa isang kakaibang paraan. Lahat ng magagandang alaalang yun ay naglaho nung sinapian siya ng demonyo. Hindi nagtagal, muling sinubukan ng demonyo na sumanib kay Sungjae. Upang hindi na siya muling kontrolin, itinulos ni Sungjae ang distornilyador sa sarili niyang katawan. Dahil sa tindi ng sakit, pansamantala niyang napigilan ng espiritu. Tiningnan niya ang kaluluwa ni Miss Sunmi nang may matinding kahihiyan. Hindi na siya nagsalita pa, huminga lamang siya ng malalim at tuluyang pumanaw. Pag-alis ng demonyo, nawala rin ang sama ng loob ni Miss Sunmi. Hinanap niya si Bongsan at nagpaalam sa huling pagkakataon. Ngunit hinila siya pabalik ni Bongsan. Pinayagan niya si Miss Sunmi na sapian siya upang makapagpaalam kay Sunwoo sa huling sandali. Ipinadala ni Miss Sunmi ang kanyang pinakamagandang pagbati para sa kanila. Pagkatapos ay pumasok siya sa liwanag ng muling pagkabuhay. Namuhay ng masaya at magkasama sina Bongsan at Sunwoo. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.